Nakakita na ba kayo ng ibon na walang ulo? Headless owl lang tawag dito. Parang imposible silang mabuhay na walang ulo kasi paano sila kakain? Kung feeling nyo imposibleng mabuhay ang headless owl, ay tama ka dyan dahil it's a prank. May ulo pala talaga to at ang cute-cute niya. Cute pala talaga ang mga polar bear sa personal. Huwag ka lang magpapahulog sa cage dahil hindi ka bubuhayin yan. Ang sarap panoorin itong polar bear kasi ang galing niya mag-backdive at lumangoy. Ang ganda ng zoo dito kasi meron pa rin siyang mga sea creatures para na rin siyang aquarium. Enjoy talaga sa zoo pero ngayong umaga ay may kawirduhan ako nakita. Gaya lang ng dati, nag-workout lang ako sa umaga pero pagbukas ko ng window, nakita ko yung sampayan ng kapitbahay namin. Okay lang naman sa una pero nung tinitigan ko, hindi ko malaman kung ano tuman ang kasampay. Para siyang maliliit na white tapos may orange sa dulo. Kung alam nyo kung ano yan, paki-comment naman, hindi kasi mapakali utak ko. Sa totoo lang, tinatamad ako mag-workout sa umaga kasi parang wala talaga akong energy. Para sa akin, mas masarap mag-workout kapag gabi. Pero alam nyo yung kagandahan kapag nag-workout sa umaga? Parang lumalabas yung energy nyo buong araw. Pagkatapos ko mag-workout ay prepare ko na yung aming mga sasakyan. Itong silver ay sasakyan namin. Ito namang wheelchair ay sasakyan ng lola ni Mika. At ito namang baby car ay sasakyan ni Mika. Tamang Tetris lang sa paglalagay nito sa trunk. Minemorize ko na yung paglalagay nito para hindi ko na i-figure out next time. Nagpagas lang kami saglit bago pumunta sa zoo. Self-service pala ang mga gas dito pero meron din namang server. Pagdating namin sa zoo, akala ko may nakawala ng manok. Display lang pala talaga yan ng driver. Napakaganda ng entrance ng Nihon Daira Zoo. PW friendly rin kasi lahat ng lugar ay merong daan para sa PWD. Actually, libre pa nga ang PWD plus 1 dun sa magtutulak. Dahil doon, ina-expect namin na misis ko na makaka-free 2 tickets kami. Pero nung kausap na namin yung cashier ay nagka-problema. Dahil wala kami ng Japanese papers for PWD ay hindi namin na-avail. Pagdating talaga sa Japan, ang rules ay rules. So nag-end up kami bumili ng 4 na regular na ticket. Pero sulit naman kasi ang dami naming memories. May libreng electric wheelchair pa nga na pinaparent nila rito. Para sa mga nag-aalaga sa PWD ay hindi rin tayo mahirapan magtulak. May provided naman ng mapa para hindi tayo maligaw kasi sobrang laki talaga nitong Nihon Daira Zoo. Red Panda pala ang tawag dito. Ang cute niya, para siyang stuffed toy. Pumasok kami sa Skeleton Museum ng mga malalaking animals, mga haba, kakaiba talaga sila. Sobrang majestic na creatures tong mga to. Naniniwala ba kayo sa dinosaurs? Yung sizes nito ay ang lalaki para silang mga dinosaur. Itong pagkalalaking buto ay paa pa lang yan. Tingnan nyo ang mga bungo, pagkalalaki talaga nila at pagkahaba. Hindi ko masyadong interest tumaga nito pero nakaka-enjoy naman silang tignan. Dito sa museum ay marami silang animals na tinaxidermy kagaya nitong porcupine. Ito namang orangutan ay kamamatay lang 2 years ago. Kamukha to ng aso namin dati pero hindi to askal. Napakalaki niyang wolf. Nakakatuwa silang pagmasdan kasi para silang buhay na buhay. Lumabas lang kami at naghanap ng makakainan. Nasa gilid lang kami ng daan pero nakaka-relax naman kasi maraming puno. Ang food namin ay beef bowl, isda at ako naman ay chicken curry. Favorite ko talaga to. Mahilig ako sa savory food kasi yun yung kinalakihan ko. Namimiss ko tuloy yung luto ng nanay namin dati. Relax lang si Mika habang kumakain kami. Ang behave niya talaga. Tanaw namin tong orangutan na nagpapabitin-bitin sa cage niya. Alam nyo pag nakita nyo to sa personal, para lang siyang tao na nag-costume ng orangutan. Habang naglalakad kami ay naubos yung battery ng wheelchair ni Papa. Bumalik lang kami para palitan yung battery. Napakaswabe. Pero wala nang saswabe pa dito sa lesser panda na kumakain ng bamboo leaves. Si Mika inaalay ko na dun sa orangutan pero ayaw talagang lumapit sa amin. Kanina lumapit yan, nakikitingin pa sa cellphone. Para talaga silang tao, as in curious sila. Anteater pala ang tawag dito. Paikot-ikot lang siya naghahanap ng langgam. Pinagkakakalkal niya yung lupa. Ang daming African animals dito pero hindi ko na na-videohan kasi pinatulog namin si Mika. Ito yung sinasabi kong zoo na parang may aquarium na rin kaya pinuntahan na namin. Very relaxing dito dahil dun sa tubig. Sea lion pala to. Ang sarap niyang panoorin kasi para siyang sumasayaw at lumulutang. Punong-puno talaga ang plot twist ng buhay dahil gustong-gusto kong makita ni Mika tong elephant kaya lang tulog na siya. Ito kasi ang favorite niyang animal ngayon. Nung nagising si Mika ay nagpahinga lang kami at nagpeekaboo lang kami. Sobrang weirdo ng weather ngayon kaya nag-aalala ko para kay Mika. Kanina mainit, tapos lumamig, tas umulan, tas uminit. Nagganda buhol-buhol na yung weather kagaya nitong anaconda na to. Yung nasa taas pala ay yung lolo at lola ni Mika. Kaya kita nyo naman yung scale kung gaano kalaki tong anaconda na to. Baliktad kami ng misis ko kasi siya gustong gusto niya sa ahas, ako ayaw ko talaga.
Pero in fairness, may mga ahas talaga na cute, lalo yung mga white. Parang ang linis-linis nilang tignan na parang ang sarap alagaan. Umulan na naman kaya pumasok kami sa may bubong at napabalik na naman kami dito sa mga tubigan. Buti na lang dito kami na-stuck kasi nakaka-relax talaga yung tubig dito at pati yung mga naglalango yung mga sea creatures. Pero ang pinakamasarap na feeling ay yung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay at gumagawa kayo ng mga memories. Marami pa kami hindi napuntahan pero babalik na lang kami next time. Umuwi na rin kami pagkatapos ng ulan. Naglaan ako ng time para tignan tong habit tracker ko. 2 lang yung nagawa ko pero hindi ako malulungkot. Sa consistency project natin ay hindi nating goal ang perfection. Kaya kahit hindi ako masyado nakagrind ngayon at bumaba yung stats ko ay okay lang. Ang mahalaga ay huwag tayo magkikwit kahit anong mangyari. Sabi nga nila, rest if you must, but don't quit. Huwag na huwag talaga nating sukuhan ng ating mga pangarap dahil hindi natin alam kung baka bukas ay magiging successful na tayo. Kung ano mong sacrifice yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Kaya natin to. Yun lang. Bye!